habang pinagmamasdan ng magkapatid na Celeste at Jerome na nakikipag-usap sama ng mga ito. Pakiramdam ni Calista isa siyang outsider. Ito ang unang beses na nakita niyang kanyang ama matapos ang 2 dekada. Hindi niya maintindihan kung anong dapat na maramdaman. Mataman niya itong pinagmamasdan pero hindi mawari ng kanyang puso ang pamilyar na damdamin na naramdaman niya noon para dito. Her father, if it was really her father, he bore the resemblance of her brother Frederick. Matangkad din ito't kahit na may edad ay matipuno pa rin ang katawan. Habang mataman itong pinagmamasdan ni Calista ay napagawi din ang tingin nito sa kanya. Pero bago pa magtamang mga mata nila ay mabilis na umiwas ang tingin si Calista. Kumalma ng isip at damdamin niya. Ang hinala niya kung bakit galit ang kanyang lolo dito ay dahil pinabayaan itong kanyang ina at hindi pinagtanggol na siyang dahilan kung bakit nagkandasira-sira ang pamilya nito. Ang kapabayaan nitong dahilan kung bakit nawala silang mag-ina sa pamilya. At sa pamilya Marcos, hindi lang yon, wala siyang rekoleksyon ng alaala tungkol sa kanyang ama. Mukhang kahit na nung bata pa siya ay talagang hindi na siya nito pinahahalagahan. Habang malalim ang iniisip ni Calista, ay biglang may humawak sa kanyang kaliwang braso mula sa likuran. Sa higpit ng pagkakahawak nito ay nahirapan si Calista na itulak ito. Mabuti na lang at hindi niya yung ginawa dahil nang lingunin niya kung sinong may hawak sa kanya ay nakita niya isang matandang babae na kasing edad lang ng kanyang lolo. Clemente, bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ginabi ka na uwi galing eskwelahan? Sa sobrang pagkabigla sa inasal ng babae na tuod sa kinatatayuan si Calista, hindi niya rin tumagawang itulak dahil kahit na mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya ay matanda pa rin ito. At base sa reaksyon na nagmula sa kanyang lolo, maging kina Celeste at Jerome ay kilala nilang matanda. Lola, nagkamali ho yata kayo na hinahanap. Hindi po Clemente ang pangalan ko, may hinang sabi ni Calista sa kangingitian ng matanda. Hindi siya pinakinggan ng matanda at nagpatuloy ito sa pagsasalita na halatang-halatang pag-aalala sa boses. Clemente, sa susunod daw ka nang umuwi ng gabi, pinag-aalala mo kami ng iyong ama. Lola, hindi ho talaga akong taong hinahanap niyo. Nagkakamali po kayo dahil hindi ako si Clemente. Dahil siyang aking ina, pero ang huling salitay na sa isip niya lang sinabi. Humigpit ang pagkakakapit sa kanya ng matanda. No, alam kong nagdadahilan ka lang dahil alam mo pinagbabawalan kitang makipagkita sa lalaking galing sa pamilya Harrington. Huwag ka nang makipagkita doon anak, mabibigo ka lang. Iiwan ka rin nun. Habang nakikinig sa pinagsasabi ng matanda at nakatingin sa kanyang lolo, ay napagtanto ni Calista na itong ina ng kanyang ina. It means this old lady is her grandmother. Pero bakit siya nito tinatawag na Clemente? Nakikita ba nitong anak nito sa kanya? Nakagat ni Calista ang pang-ibabang labi upang pigilan ang luha. Gusto niyang yakapin ng matanda. Gusto niyang sabihin dito na siyang anak ng babaeng hinahanap nito. Pero hindi pwede. Hindi pwede dahil kailangan niyang itagong totoong pagkatao niya para sa kaligtasan ng kanyang ina kung nasan man ito ngayon. Dahil siya naging reaksyon niya ay inisip ng iba na nasasaktan siya. Dahil siya pagkakahawak na matanda kayang unang lumapit sa kanya si Vincent. Calista, are you okay? Kinuha nitong isang palad niya at mahinang pinisil pero winaksi niya yon. Lalo na't nakatingin sa kanila si Celeste. Lola, nagkamali na naman ho kayo. Kaibigan ko po siya. Hindi po siya si Tita Clemente. Biglang sabad ni Jerome at lumapit sa kanilang dalawa. Mabuti na lang ibinitawan siya ng matanda pero hindi nito nakinig kay Jerome. Hindi, siya talagang anak ko, si Clemente. Lumapit ang matandang babae sa asawa nito. Renato, bumalik na si Clemente. Bumalik ng anak natin. Tanda, hindi yan ang anak natin. Bagamat yun ang sinabi ng kanyang lolo. Nang tumingin to sa kanya lumambot ang itsura nito. Hindi siyang ating anak pero bakit kamukha niyang anak natin? Natigilan si Calista. Tunay nga ng mga magulang ang nakakilala sa anak. Namumukhaan siya ng mga ito pero bakit si Frederick ay hindi siya nakikilala kung magkamukha nga sila ng kanyang ina? Ilang segundo na tumitik sa kanyang matanda hanggang sa maging hindi to komportable si Calista sa mga tingin nito. Mahina siyang napatawa upang alisin ng pagkailang. Siya na ang unang nag-iwas ng tingin, ginaya ng kanyang lolo ang kanyang lola para umupo ito sa sofa pero nagsimula itong kumanta sa kanaglakad pabalik kay Calista. Anak, naalala mo pa ba? Lagi nating inaawit ang kantang ito. Matod nila. Nakagat muli ni Calista ang pang-ibabang labi. Kaya pala lagi niyang kinakantang-kantang ito, lalo na kapag nalulungkot ay dahil kinakanta nila lagi yun ng kanyang ina. At itong kanta rin pala ang inaawit ng kanyang ina at ng kanyang lola. Claret,
Nangihinang tawag ni Renato sa asawa. Gusto niya itong pigilan pero nang makitang tuwa sa mata nito ay hindi niya mapigilang maging masaya. Ngayon lang ulit ngumiti ang kanyang asawa matapos ang ilang taon matapos mawalang kanilang anak at apo. Ginitaan naman ni Kalista ang kanyang lolo. Okay lang po, ako pong bahala sa kanya. Sinabayan niya sa pag-awit ng matanda. Ako, dili angay. Matapos ang kanta nila ay nagpalakpakan ng lahat ng nanunood sa kanila at hindi masukat ang tuwa sa mukha ni Claret habang mapungay ang matang nakatingin kay Kalista. Kahit si Renato ay may kakaibang tuwang nabuhay sa kanyang puso habang nakamasid sa dalawa. Pero hindi si Celeste. Galit at puot ang namayani sa mukha nito. Kalista, hindi mo lang inago si Vinson, pati ba naman ng lolo't lola ko ay aagawin mo pa? Ang tagal kong pinaghirapan na kunin ang atensyon nila. Pero laging malamig na trato ang binibigay nila pero bakit ikaw na isang beses pa lang nilang nakita ay kaagad nilang nagustuhan? Iha, anong pangalan mo? Napalingon si Kalista sa kanyang lolo nang marinig ang tanong nito. Palihim siyang sumulyap kay Frederick na nakita niya sa sulok ng kanyang mata na bagong dating lang saka sumagot. Kalista po. Kalista, what a nice name. Pwede ka bang sumama sa akin sandali? May sasabihin lang ako sa'yo, ihaya nito. Lola, sandali, may inihanda ho ako para sa inyo. Biglang sabad ni Celeste bago pa man makasagot si Kalista. Huwag mo kong tawagin ng ganyan. Baka isipin ng ibang tao, apo kita. Walang emosyon na sagot dito ni Renato. Saka muling bumaling kay Kalista. So, tayo na? Tumango si Kalista sa kasimpleng nilingon si Celeste na nangingit-ngit ang loob sa galit. Matalim ang tingin nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin at tinulungan ng matandang babae na makatayo sa kasumunod sa kanyang lolo. Buo ng isip niya. Hindi niya kailangang magpakahirap kay Frederick dahil kung makuha niya ang loob ng dalawang matandang ito ay sigurado siyang makakakuha siya ng impormasyon tungkol dito sa kanyang ina. Hindi mapigilan ni Kalista ang ngiti habang pabalik sila sa bulwagan matapos ang pag-uusap nila ng kanyang lolo Renato. Naghihintay na sa kanilang mga bisita. Nang makarating sila, isa na doon si Celeste na hindi maintindihan ng muka dahil siya galit. Pero binaliwalay ni Kalista dahil siya pinagkwentuhan nila ng Lolo Renato. Yes, Lolo Renato ang gusto nitong itawag niya dahil maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kaarawan ngayong gabi. Bago kayo umuwi ay may gusto kong sabihin sa inyo. Malawak tong ngumiti sa kaminuestro na tumayo siya sa tabi nito. Kung nakikita niyong babaeng ito na nasa aking tabi ay siya si Kalista. Mula ngayong gabi ay pinapakilala ko sa inyo na isa na siya sa aming apo. Pareho naming napagkasundo ang mag-asawa na kupkupin siya bilang isang apo. Matapos magsalita ni Lolo Renato ay biglang tumahimik ang paligid. Pagkatapos noon ay sumunod ang masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Alam ng lahat na nakakilala sa mag-asawang Marcos na matagal nang nawawala ang anak at apo nito. Kaya kapag may nagustuhan ng mga itong babae na kasing edad ng apo ng mga ito, ay gusto ng mga itong ampunin. At ngayong nakatagpo nga nila si Kalista at nagustuhan ito ng matandang babae. No, pareho nilang gusto si Kalista ay gusto nila itong ampunin. Gusto nilang ituring na apo nilang dalaga kahit sa tawag lang na, kahit hindi na sa papel. Welcome na welcome din si Kalista na pumunta sa bahay ng mga Marcos. Kahit na kailan niya gusto. Pagkatapos din Lolo Renato na magsalita, ay isa-isa nitong pinakalala si Kalista sa mga kamag-anakan nito. At hindi may tatanggi ni Kalista na kahit estranghero siya ay mainit ang pagtanggap ng mga to sa kanya. Well, bukod kay Frederick at Celeste na tila nag-aapoy ang mga mata habang galit na nakatingin sa kanya. Ang totoo ay ayaw niyang tanggapin ang mungkahi ni Lolo Renato dahil natatakot siya ng taong nanakit sa kanyang ina noon ay babalik at magpapahamak ang dalawang matanda. Hindi nabali siya dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili pero hindi ang mga ito. Pero nang itinuro ni Lolo Renato si Lola Claret, ay lumambot ang puso ni Kalista at hindi niya ito kayang tanggihan. Isa pa, kahit isa o dalawang beses isang linggo lang naman ang araw na hinihingi nito para bumisita kay Lola Claret. Pagkatapos noon habang mag-isang nakaupo si Kalista, sa kanyang mesa ay nilapitan siya ng assistant ni Frederick at pinapapunta sa study room. Ang sabi ni Jerome ay may sariling kwarto ditong kapatid na at meron ding study room dahil sa poder ng dalawang matanda lumaki si Frederick. Nang makarating nga at makapasok ay nakita niya ang kanyang boss / kapatid na
Nakaupo sa maliit na sofa habang sumisimsim ng alak. Mr. Harrington, pinapatawag niyo raw ho kami. Sarkastikong tanong niya, nilapag ni Frederick ang baso ng alak sa mesa saka pinupo siya sa sofa na kaharap nito. Matalim ang tingin na ginawa dito sa kanya. Kalista, anong ginagawa mo? Bakit pati ang lolo at lola ko'y pinagkakainteresan mo? Bakit pumayag ka na maging apo nila? Nagkibit ng balikat si Kalista. Ano problema mo dun? Apo naman talaga nila ako. Tanong niya sa sarili dahil alam niya na kahit na kailan, hindi niya yun masasabi kay Frederick. Anong magagawa ko? Hindi ko kayang tanggihan ang kabaitan ni Lolo Renato. Isa pa, hindi ko gustong saktan ang damdamin ni Lola Claret. She's too good to be ignored. Mahinang napatawa si Frederick pero ang tawa na yon ay may bahid ng galit. Hawak ang baso ng alak ay tumayo ito sa sofa saka naglakad palapit sa kanya saka ibinuhos sa ulo niyang alak na laman ng baso nito. Kalista, alam kong mataas ang pangarap mo para umangat sa buhay. Pero tandaan mo na kapag masyadong mataas ang lipad mo, ay masakit din ang bagsak mo. At tandaan mo rin na habang nandito ako, ay hadlangan kong tagumpay mo, lalo na kung nakakasakit ka ng ibang tao. Hinayaan ni Kalista na tumulong alak sa mukha at sa likod niya at kahit nabasang suot niyang damit, hindi siya nagpakita ng galit. Nanatiling pagiging kalmado niya hanggang sa matapos sa pagsasalita si Frederick. Malalim siyang humugot ng buntong hininga saka tumayo. Pasensya na pero hindi ako katulad ng babaeng iniisip mo. Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa sinasabi ko hindi pero Mr. Frederick, humakbang siya palapit sa pinto. Salamat sa ilang araw na trabahong binigay niyo sa akin. I will submit resignation. Hindi niya na hinintay ang sagot nito at taas ang noon nang lumabas ng pinto. Ininda niyang lamig na binuhos ng alak sa kadere-derechong lumabas ng sadi at naganap ng daan patungo sa labas ng mansyon na walang may ibang nakakakita sa kanya. Hindi niya na kailangang umasa dito tungkol sa impormasyon dahil meron na siyang Lolo Renato at Lola Claret at ayaw niya na rin magkaroon ng kapatid na madaling utuin ng mga kontrabida. Kakalabas na lang ng gate nang walang nakapansin na takmang tatawagan niya na si Thor pero may isang kamay na biglang pumigil sa braso niya. Kalista. Nagulat si Kalista sa biglang pagsulpot ni Vincent sa likuran niya. Mabuti na lang hawak siya nito kung hindi ay nahulog na siya sa malit na gutter. Mr. Alcaraz, may kailangan ba kayo sa akin? Pigil-pigil ni Kalistang mabilis sa pagtibok ng puso dahil sa sobrang lapit ng katawan nila ni Vincent. Langhap din niyang amoy ng alak nitong hininga na may halong sigarilit pabango at gusto niyang dumuwal pero pinigilan niyang sarili. Come with me, mababang motoridad nitong boses at hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagdahilan. Hinila siya nito papunta sa nakaparadang kotse kung saan naghihintay ng assistant nito. Sandali Mr. Alcaraz, saan mo ko dadalahin? Paparating ng kotseng susundo sa... Bigla siyang ipinasok ni Vincent sa loob ng sasakyan at sinuot ang seatbelt bago nito umupo sa tabi niya. Hindi kaagad siya umalis. Makalipas ang ilang segundo ay matatalimang tingin na binalingan siya ni Vincent. How did this happen? Sino may gawa sa'yo nito? Tukoy nito sa basa niyang buhok kahit na magsinungaling pa si Kalista. Hindi pa rin yan makakaligtas sa lalaki dahil amoy alak na rin siya na kahit hindi siya nakainom ay nalalasing siya. Frederick, pigil ang boses sa sagot niya, yumuko siya upang itagong pagkamula ng mukha. Tumiim ang bagang ng lalaki dahil sa sagot niya. Hinubad nitong suot na suit jacket at pinasuot sa kanya dahil siya nanginginig siya sa lamig dahil basa ang suot niyang damit. Alam niyang hindi siya maloloko ni Vincent kaya wala siyang nagawa kung hindi ang umamin dahil naungusan ko na naman ang kapatid niya. Pero hindi na yun mahalaga dahil nag-resign na ako sa kumpanya niya. Sinabi ko na sa yung totoo, makakaalis na ba ako? No, madilim pa rin ang mukha nito at sinenyasan ng driver na magmaneho. Habang nasa daan hindi maiwasan ni Kalista na magprotesta, lalo nang makitang pamilyar na daan, papunta sa mansyon ni Vincent. Vincent, saan mo ko dadalhin? Nababahalang tanong niya. You will be staying with me. Dahil may pupuntahan tayo bukas. Simpleng sagot nito. Ramdam pa rin ni Kalista ang kinikim-kim nitong galit. At huwag mo na subukan tumakas dahil hindi ka makakaalis. Kailangan kong malaman kung totoo nga nabuntis ka. Hindi pumayag si Vincent na umuwi si Kalista sa bahay niya at dinala siya nito sa mansyon, kaya't kahit na anong protesta niya, ang ikinamanghapan niya ay meron siyang mga damit doon, nakahanda para sa kanya na tila may inasahan nitong babalik siya. Sa kwarto siya ni Vincent natulog at kahit na komportable siya, dahil naiwan ng bango nito sa higaan, ay nahirapan pa rin siyang makatulog. Hindi niya alam kung anong sinasabi nito na aalamin nito kung tunay nga siyang buntis. Dahil nga nahirapang matulog kinabukasan,
ay ayaw bumangon ni Calista pero pinilit niyang sarili dahil gusto niya nang makauwi. Hindi sila magkatabi ni Vincent matulog dahil nirespeto nitong desisyon niya. Habang nasa sakyan ay pareho silang tahimik kaya't sinamantala yun ni Calista para umidlip. Ginising na lamang siya ni Vincent nang makarating na sila sa lugar na gustong puntahan ng lalaki at yun ay ang OB-GYN clinic. Parang may glue na idinikit ng puwet ni Calista sa kinupuan ng makitang labas ng klinika. May hinala na siya sa kung anong balak ni Vincent pero ngayon nandito na siya nagulat pa rin siya. Sinubukan na niya na tumakas pero walang saysay dahil sa dami ng bodyguards na nakabantay. Hindi lang yun. Kapag tataka siya ay lalo lang niyang pinapatunayan na guilty siya. Nabuntis siya. Kinalma ni Calista ang sarili at nag-isip ng idadahilan. Vincent, why are we here? Isn't it obvious, Calista? Why? Takot ka na malaman kung totoo? Tinanggal nitong suot na seatbelt at naunang bumabasa ka umikot sa pintuan, saka siya pinagbuksan at inilahad ang palit sa kanya. I'm not scared. Bakit naman ako matatakot? Asik niya saka bumaba ng sasakyan. Na hindi inaabot ang kamay niya. If the worst came to worst, she would lie. Sasabihin niya na hindi si Vincent ang ama ko, hindi si Thor at nagkaroon silang na ng relasyon bago pa sila nito maghiwalay. Si Calista mismong naunang pumasok at kumausap sa nurse na nagbabantay sa front desk. Pagkatapos, binigyan siya nito ng form na dapat i-fill in ng kanyang detalye. May tinanong na rin to sa kanya bago siya inutusang pumasok sa loob para i-check ng doktor. Mabuti na lang dahil maagap at pribadong klinika, kaya't wala pang gaanong pasyente. Nang makalabas si Calista, matapos siyang kunan ng dugo, nakita niya na naghihintay sa kanya si Vincent na may dala-dala na supot na inabot sa kanya nang makita siya. I know wala ka pang breakfast. So here, take this. Nagalangan pa si Calista kung tatanggapin itong inabot pero nang biglang umingay ang tiyan niya, ay wala na siyang nagawa kung hindi tanggapin iyon. It was a bun with chicken and egg filled inside. May kasama ring kape na binigay sa kanya ni Vincent. How long it will take before the results come out? Vincent asked. Nasulya pa nito ni Calista ay puno ng excitement ang mukha nito. May ngiti ring sa mata nito na tila ba umaasang buntis siya at ito ang ama. What would his reaction be when I told him that he was not the father of my child? Naubos na ni Calista ang kinakain pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng kabusugan. Nahiya naman siyang magsabi ulit kay Vincent na bilhan siya nito ng pagkain sa labas kaya tiniis niya na lang ang tiyan na hindi pa rin nabubusog. Mabuti na lang at lumabas ng nurse na kinausap sila. Miss Calista, tinaas ni Calista ang kamay kaya sila nilapitan ng nurse. The blood results will only come out this afternoon after lunch. Pwede niyong balikan ang resulta mamaya, ipapadala namin sa address niyo. Biglang nawalang tuwa sa mukha ni Vincent at napatayo ito. Miss, bakit hindi niyo kagad sinabi na hinayaan mo pa kami maghintay dito? Hindi mo ba alam na nagugutom ng asawa ko? Napaawang ang labi ni Calista, sinabi ni Vincent. Why did he say that? Pasensya na po, sir. Damn it. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Bago pa man magwala si Vincent ay tumayo na si Calista para pigilan ito. Vincent, calm down. Kailangan mong malamang matagal na talagang resulta ng blood test. I knew it. Galit pa rin ito. Maras itong sinuklay ang daliring buhok saka bumaling sa kanya. They should told us sooner kaysa maghintay pa tayo ng ilang minuto. Tapos sasabihin hindi pa kaagad lalabas ang resulta. I could have bought you to eat something delicious. Nahilot ni Calista ang sentido. Hindi niya alam kung bakit galit na galit ang lalaki. We can just go back later for the results. Mabuti na lang at napapayag niya si Vincent na umalis at hindi na ginulo pang nurse. Pagkaalis nga nila sa klinika ay dinala siya ni Vincent sa isang mamahaling restaurant upang kumain. Kasama nila si Arthur at habang wala si Vincent dahil may kausap ito sa cellphone, ay kinausap siya ng lalaki. Calista, saan ka nitong mga nakaraang buwan? Anong ginagawa mo at bakit hindi ka namin mahanap? Abala sa pagkain si Calista lalo na't paborito niyang pagkain ng in-order ni Vincent. Pero dahil sa tanong ni Arthur ay tumigil siya. Kailangan mo pa bang itanong yan? Tapos ng kontrata ng kasal namin ni Vincent at malaya na ako kung saan ko gustong pumunta. Hindi ba? Sana kailangan ko ba talaga na sagutin ang tanong mo? Sandaling natahimik si Arthur. Kahit napabalang ang sagot niya, hindi ito natinag. Pero halos mabaliw na si Vincent sa kakahanap sa'yo. Mahinang napatawa si Calista. Arthur, alam ko na loyal ka sa kaibigan mo. Pero bakit ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa kanya kung alam ko naman na hindi pwede? Hindi ako ganun ka-immoral sa kasagwapo't yaman ng kaibigan mo. Maraming babaeng magkakandara pa sa kanya kung wala na ako. Para no pat babalikan ko siya. Para maging isang mistress. Nagkasalubong ang makapal na kilay ni Arthur sa sinabi ni Calista. Calista, mukhang may hindi ka yata naunawaan. Nagpatuloy sa pagkain si Calista. May hindi pagkakaunawaan man o wala tapos ng kontrata namin ni Vincent.
Let's just go our separate ways. Pero Kalista, ang totoong anak ni Celeste. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vinson. Arthur couldn't continue his words. Hindi na rin nagtanong si Kalista at nagpatuloy sa pagkain. Matapos kumain, ay bumalik sila sa klinik dahil tinawagan na sila na lumabas ng resulta ng blood test. Dahil kakatapos lang kumain ni Kalista, ay parang hinahalukay ang sikmura niya habang nasa biyahe pero dahil yun sa magiging resulta ng test niya. Paano kung hindi maniwala sa kasinungalingan niya si Vinson? Miss Sargente, congratulations! Nakangiting bati sa kanila ng doktor nang makapasok sila sa opisina nito. Hawak nito sa kamay ang resulta habang binabasa sa kanila. Anong masasabi mo ngayon, Kalista? Nakangising bulong sa kanya ni Vinson. Bahagya pa nitong hinipan ang likod ng kanyang tenga. Hindi makasagot si Kalista. Ang pinaparaktis na kasinungalingan na gustong sabihin na hindi niya mailabas. Mabuti na lang at muling nagsalita ang doktor na siyang pumutol sa naguguluhan niyang mundo. Miss Sargente, you are now 3 weeks pregnant. Sa ngayon normal naman ang kalagayan ni baby. Anong sinabi niyo? 3 weeks? Hindi makapaniwalang bulalas ni Vinson. Kinuha pa nitong papel na hawak ng doktor upang siyasatin yun pero hindi siya nagkakamali ng tingin. Kalista is 3 weeks pregnant? Ibig sabihin nito ay hindi siyang ama na pinagbubuntis ni Kalista.